Pagbalik ni Yuwo sa VIP room, nilapitan niya agad ang kapatid at tinanong kung tapos na ba itong pumili ng mga paborito niyang gamit. Ngunit tila hindi pa tapos si Yunfei sa pagpili ng kanyang paboritong kagamitan. Hiniling pa ng dalaga sa kanyang kapatid na maghintay pa ng kaunti. Hindi nakalimutan ni Yuwo na pasalamatan si Miss Siyu, dahil salamat sa magandang babaeng iyon, may nakuha si Yuwo mula sa auction. Bukod pa roon, nagkaroon din si Yuwo ng mas mahusay na pag-unawa sa totoong mundong magulo. Sabi ni CEO na hindi mo na kailangang mag-isip dahil ang alam mo lang ngayon ay ang kapiraso ng malaking tipakbi ng yelo. Kung gusto mo talagang malaman ang buong mundo, kailangan kong sumali sa Magang. Tahimik na sagot ni Yuwo. Pag-iisipan ko pagkatapos. Samantala, sinabi ni Yuwo sa kanyang kapatid na bibigyan niya siya ng kalahating oras upang pumili ng kanyang paboritong bagay dahil sasamantalahin din ni Yuwo ang pagkakataong iyon upang bumili ng ilang sangkap. Pagkatapos nito, maaari na silang umuwi. Pagkatapos, pagpasok ni Yuwo sa silid ng system at nakita ang mga imahe ng dalawang hari na nauna sa kanya. Naisip ng binatang ito na ang kanyang pagnanais na tuklasin ang mundo ay limitado sa pag-usisa at ayaw makipagsapalaran. Dahil ang kaligtasan ng kanyang pamilya ang pinakamahalaga, ang pinakamahalagang bagay ay hindi mailalagay ni Yuwo ang mga mahalagang bagay sa iba, kahit na ito ay mas mahusay kaysa sa grupo ng handmill. Nag-aalala pa rin si Yuwo, kaya kinailangan niyang umasa sa sarili. Dahil dito, bumili si Yuwo ng diskarte sa pagguhit na ganap na natugunan ang kanyang mga inaasahan. At higit sa lahat, ang mga materyales na hiniling sa pamamaraan ng pagguhit ay madaling mahanap. Magagawa ni Yuwo na makuha ang material pagkatapos gumastos ng 4 na milyon sa black market. Kaya ang susunod na hakbang ay inilaan sa masayang oras sa programa. Sa wakas ay nagsimula na ang basic setting programming system. Kailangan lang sundin ng mga manlalaro ang mga tagubilin para makumpleto ang mga susunod na setting. Una, dapat piliin ng manlalaro ang gender ng mecha at tingnan ang sistema. Siyempre, may dalawang pagpipilian, lalaki o babae. Sa palagay ni Yuwo ay napakasaya nito, ngunit bakit ayaw ng mga tao na magkaroon nito? Sa totoo lang, gusto talagang pumili ni Yuwo ng lalaking mecha na punong-puno ng armor at HP, pero laging may hindi maipaliwanag na boses na gusto ring pumili ng babae. Nang inag ang katawan ni Yuwo at naisip na tila nagmumula sa ibang dimensyon na malakas at hindi malaan ang pinanggagalingan tunog. Sumagot si Wise na ang master ay hindi dapat gumamit ng nakakatawa at hindi makaagham na mga dahilan upang itago ang esensya ng kanyang LSP. Dahil sa kanyang mga salita, si Wise ay nakatanggap ng suntok mula kay Yuwo. Pagkatapos nito, pinili ni Yuwo ang babaeng gender para sa mecha. Pagkatapos nito, maaaring piliin ng mga manlalaro ang mga pangunahing katangian ng babaeng mecha. Kasama sa mga halimbawa ang taas, mukha, hugis, at iba pa. Mayroon ding mga opsyon sa automatikong setting gaya ng halimbawa, isang matangkad, malamig na diyosa, isang magandang ugali, mababang uri, o isang mature na nakatatandang kapatid na babae. Dahil hindi na siya magkakaroon ng maraming oras para ayusin ang mga setting ng mano-mano, pipili na lang siya ng isang tuntunin. Ang mahalagang bagay ay ang figure ay dapat magkaroon ng malakas na kakayahan. Dahil Yuwo ay nagpasya na agad na i-verify ng system ang kinakailangang antas ng produksyon na nakita na ang host ay may mga kwalipikasyon upang makabisado ang mga diskarte at materyales na kinakailangan para sa produksyon na automatikong bumuo. Kaya kailangan lang maghintay ng dahan-dahan ang host. Nagsimulang maghubog ang katawan ng babaeng humanoid. Nagulat si Yuwo at nagtanong, automatikong nabuo ba ito ng system? Kahit na naisip ni Yuwo na dapat niyang gawin ito para sa sarili. Sinagot ni Wise na si Yuwo ay isang master technique, kaya hindi niya kailangang gumawa nito mismo, ngunit biglang nagbigay ang system ng panganib na babala, dahil sa hindi kilalang aktibidad ng enerhiya, accumulative at hindi alam. At kasalukuyang inaayos, nagulat si Yuwo nang makita ang babala. Humihingi siya ng hindi kilalang panghihimasok sa katawan ng enerhiya. Ano ang ibig sabihin nito? Maaari bang masira ang sistema ng ibang bagay na tulad nito? Sagot ni Wise na hindi pa siya nakakita ng ganito. Hindi magtatagal bago makumpleto ang pag-aayos at bumalik sa normal ang system, kaya automatikong magpapatuloy ang system sa paggawa. Ang mga manlalaro ay inaasahang maghintay ng ilang sandali. Nagtaka rin si Yuwo kung ano ang nangyari. Ang sistema ay maaari ding maabala ng mga panlabas na puwersa. Kailangang may dahilan ang pangyayari at kailangan itong maimbestigahan ng malinaw. Habang iniisip pa rin ng binata ang kaguluhan kanina,
Natapos na rin sa wakas ang proseso ng paggawa ng Cold Goddess of Mecha. Mukhang excited na excited si Wise na makita kung anong klaseng Cold Goddess ang lalabas. Samantala, mukhang napahiya si Yuwo at sinabing hindi pa ako nakakita ng ganito kataas na Cold Deity kahit sa akademya. Ngunit ang matangkad na katawan ng Diyosa ay hindi nagbago sa maliit na katawan ng mabuting loli. Halatang nagulat sila at naghinala na ito ang epekto ng kaguluhan kanina. Dahan-daang ibinuka ng munting loli mata, at nakita sa kanyang liit at sweet. Tinanong ng batang babae kung si Yuwo ang aking amo na si Yiwo, na nabighani sa kagandahan ng galit na babae, ay nalilito kung paano sasagutin si Wise, na nabighani din sa magandang maliit na batang babae. Sinabi ni Wise na ang ganitong uri ng mahusay na ugali na mababa, tila, ay hindi masama kapag si Yuwo ay muling matauhan ng kaunti. Sinabi niya na totoo na siya ang kanyang master. Mabilis na niyakap ng babae si Yuwo habang umiiyak at na-miss daw talaga siya. Marahang hinaplos ni Master Yuwo ang ulo ng batang babae at sinabing hindi na kailangang umiyak ang batang babae dahil ito ay isang masayang bagay sa kanyang puso. Naisip ni Yuwo na ang maliit na batang babae ay may magandang karakter, ngunit ang binata na ito ay hindi pa rin maintindihan kung ano ang kakayahan ng batang babae na ito. Sa kanyang maagang 20 pangungusap, samantala, ang munting hamak ay biglang ngumiti ng palihim at naisip na ito ay tiyak na isang napakasayang bagay dahil siya ang pinakamalakas na reyna ng makina. Sa wakas ay ipinanganak ang Nebula M79 na arena. Nakakatakot talaga ang ngiti ng batang babae sa puntong ito. Tila ang maliit na batang babae ay may masamang kapangyarihan ng arena, ngunit ang maliit na batang babae na ito ay nagawang pagtakpan ito sa pamamagitan ng pag-arte sa layaw patungo kay Yuwo. Habang si Wise, na maaaring makadetect ng mga kasinungalingan ng isang tao sa sandaling iyon, napansin ni Wise ang pagbabago bago ng spectrum sa buwan na nakita. Sa 1,000 ng 1 millisecond na nagpakita ng abnormal na itim na kulay, sumagot si Yuwo. Marahil dahil ang mababang loob ay natipon mula sa isang Diyosa, kaya ito ay natural. Bukod dito, nagkaroon ng kaunting error sa pagdinig na halos na-detect ni Wise ang presensya ni Yuwo. Agad na tiningnan ni Arena ang robot na may malamig na mga mata. Natauhan si Arena dahil hindi pa siya sanay sa katawang yon. Mula sa mga broken copper at bakal na gawa ni Yuwo. Naisip ni Arena pagtakpan muna ang lahat ng impormasyong tumigas, pagkatapos ay pansamantalang itago ni Yuwo ang bagong katawan at pagkatapos ay maghintay ng pagkakataong gumawa ng isang hakbang. Inakala ni Arena na mamumuno siya sa mundo sa malalong madaling panahon nang walang nalalaman. Pinunasan ni Yuwo ang maliit na manika at ibinigay ang pangalang Nana. Hiniling din ni Nana kay Yuwo, bilang maliit na batang babae na robot na gagawin ang lahat. Ayon sa kanyang utos, sinumpa ni Arena kay Yuwo mula sa kanyang puso, ngunit sa labas ay ngumiti pa rin siya ng matamis at sinabing susundin niya ang lahat ng sinabi ng amo. Lalong lumakas ang pagmura ni Arena, nang malaman na siya ang maghuhugas ng pinagkainan ng buong pamilya ni Yuwo. Bilang reyna ng isang advanced na silicon-based civilization, Arena ay hindi makayanang tumanggi dahil kailangan niyang gawin. Kahit malaya na ang kanyang kamalayan ay sumunod na pala ang kanyang katawan. Sa mga order ni Yuwo nang walang kondisyon. Nakakainis talaga itong Arena. Nagkomento si Yu Yunfei na ang mukhang cute na si Nana ay hindi pa nila kayang hayaan ipaghuhugas ng pinggan. Sinabi rin ni nanay ni Yuwo na talagang gusto niya si Nana, ngunit hinahayaan ang batang babae na gawin ang mga gawaing bahay ng ganoon. Nang makarating siya sa bahay nila, hindi ba't isang malaking kalupitan yun para kay Nana? Sagot ni Yuwo, ang aking ina ay nagtrabaho ng gusto sa halos buong buhay niya, kaya oras na para magpahinga siya. Kaya hayaan na lang si Nana na gawin ang lahat. Pagkatapos ng lahat, si Nana ay isang level 20 humanoid mecha o mas bionic. Kaya't hindi problema para kay Nana ang gawaing bahay na ganyan. Kapag tinanong niya kung totoo ba ang sinabi niya kay Nana, kinumpirma ito ng maliit na robot. Habang masayang nakangiti, sa wakas, ang kanyang ina ay maaaring maniwala sa mga salita ni Yuwo. Masaya rin si Yunfei dahil mas naging masigla si Nana sa kanilang bahay. Pagkatapos nito, hiniling ni Yuwo kay Nana na balatan ang mansanas at ihain ito sa mesa ng may masayang boses. Sumang-ayon si Nana sa utos ng master, ngunit sa loob ng puso ng robot ay hindi kanais-nais na nasa gitna ng mga unang order. Pero sa loob-loob ng robot ay galit na galit dahil sa katangahan na yon. Nanunumpa si Nana na sa sandaling isuko ni Yuwo ang kontrol sa katawan na ito, agad niyang papatayin ang buong pamilya ni Yuwo.
Makalipas ang 3 araw sa Academy Hall, lahat ng mga estudyante ay nagtipon sa bulwagan. Nagbigay ng talumpati ang punong guro sa pagsasabing pagkatapos ng 3 araw, ang lahat ng mga mag-aaral ay napawi mula sa gulat. Tulad ng alam ng bawat isa, 3 araw na ang nakalipas, nakaranas ang Academy ng teroristang pag-atake sa pinakamatandang ginang ng grupong Handmill, si Miss Mo. Dito ito ay isang maingat na binalak ng mataas na antas ng pag-atake ng terorista at ang antas ng seguridad ng akademya ay ganap na lampas sa pagtatanggol. Labis ang takot ng principal nang maisip niyang nasugatan si Miss Mo, dahil kapag may nangyari kay Miss Mokir ay matatapos agad ang academy nila. Bilang prinsipyo, nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa sa oras na iyon. Ngunit sa krisis na ito, may lumitaw na hindi lamang nagligtas dito kay Miss Mo, kundi humila rin sa akademya pabalik mula sa bingit ng kawalan ng pag-asa. Isang taong karapat-dapat na tawaging bayani, nagawang labanan ng isang level 15 na kriminal, maging ang pinuno ng mga kriminal ay may level na malapit sa 50, nang marinig ang mga salita ng punong guro. Agad na natuwa ang mga estudyante at nagtaka kung sino ang estudyante, na nagtagumpay sa paggawa ng kamangha-manghang bagay. Masigasig na sinabi ng principal na kailangang malaman at marinig ng lahat ng mga estudyante ang mga tsismis na siya ay isang bayani para sa kanilang paaralan bilang isang estudyante ng sarili nilang akademya. Kaya excited na hiniling ng principal sa lahat na salubungin ang kanilang academy savior ng may mainit na palakpakan. Ang napakaliwanag na mga ilaw ay nakadirekta kay Yiwoo, na mabagal na naglalakad patungo sa entablado. Ang lahat ng mga guro at supervisor ay nagbigay ng mainit na palakpakan, ngunit ang mga estudyante ay nakanganga ang mga mukha at lubos na hindi makapaniwala na si Yiwoo ang nagligtas sa kanilang akademya. Akala ng karamihan ng mga estudyante ay biro lang ito na hinahatak ng principal. Talagang inakusahan ng mga estudyante ang principal na niloloko sila sa pamamagitan ng mga gawa ng isang Yiwoo. Bilang isang peking bayani, habang inililihim ang pagkakakilanlan ng tunay na bayani, sinabi pa ng isang estudyanteng nakasuot ng salamin na upang maitago ang tunay na tagapagligtas, sadyang ibinigay ng punong guro ang lahat ng pagkilala kay Yiwoo. Samantalang kung kailangan talaga ng principal ng itago ang tunay na bayani, bakit si Yiwoo? Sino ang matatalo ng isang basura na tulad ni Yiwoo sa lahat ng aspeto? Nang marinig na may minamaliit si Yiwoo, ay agad na nagalit si Liu Feng at hinawakan ang kwelyo ng bata. Habang sinasabi ni Liu Feng na kapag umakyat si Yiwoo upang labanan ang pinakamalakas na kalaban, ang salawal ng lalaki ay huhuberin niya habang hawak sa kwelyo. Nang makita ang agresibong ugali ni Liu Feng na sa wakas ay natakot ang lalaking panuurin at hindi makasagot ng anuman. Samantala, karamihan sa mga estudyante ay naglakas loob lamang na magtaka, kung si Yiwoo nga ba ang nagligtas sa kanila, kahit ang principal na mismo ang nagsabi na napakaraming bata ang nahihirapan pa ring paniwalaan ang katotohanan ito. Ayon sa kanila, hindi mahalaga kung sino ang nagligtas sa akademya. Dahil pangalan pa lang ito. Ayon sa kanila, ang mga nabanggit na premyo o parangal ay maaaring mga ordinaryong parangal lamang. Habang si Tianqin ay nalungkot nang makita minamaliit ng lahat ng estudyante si Yiwoo. Dahil batid niya na ang binata ang nagligtas sa lahat. Kaya bakit walang naniniwala kay Yiwoo? Kahit na napakalakas at gwapo ni Yiwoo sa paningin ni Ruin Tianqin. Nang sa wakas ay tumayo si Yiwoo sa entablado, hiniling ng punong guro na huminahon ang lahat ng mga estudyante at hiniling sa kanila na maniwala na si Yiwoo ang tagapagligtas ng kanilang akademya. Hiniling ni Yiwoo sa principal na huwag mag-alala at ihinto ang pagpilit sa kanila na maniwala. Dahil pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay higit na maniniwala sa kung ano ang nakikita ng kanilang sariling mga mata, kaya isang normal na reaksyon ang pagtatanong kung ano ang hindi nila maintindihan. Nang hindi nila ito nakikita sa kanilang sarili, at sa opinyon ni Yiwoo, hindi mahalaga kung naniniwala sila o hindi. At sa opinyon niya, inaasahan lamang ni Yiwoo na hindi maantala ng principal ang kanyang award. Dahil sa maliit na bagay na ito, biglang naghiyawan ang ilang mga kabataan sa Yiwoo. Inakusahan nila ang binata na nakatayo sa entablado bilang isang taong nanlinlang sa guro at principal. Hindi na nila matiis na makita si Yiwoo nagpapanggap na isang bayani sa entablado. Iginiit pa ng ilang mag-aaral na laktawan ang karaniwang sesyon ng paggawad ng parangal. Dahil gusto nilang magsimulang mag-aral muli, ang principal ay nasaktan nang may nagsabi na ito ay isang normal na gift. Kahit na ang kanilang 9th Zone Academy ay walang gaanong pera tulad ng iba pang mga zone, sila ay gumawa ng hindi pangkaraniwang mga kontribusyon sa academy,
kaya ang punong guro ay tuwang-tuwa na hinawi ang pulang tela na sumasakop sa mga premyo at nagsiwalat ng malaking bundok ng pera. Matigas na sinabi ng punong guro na ang 2 milyon na cash ay isang maliit na bahagi lamang ng premyo na ibibigay kay Yuwo na ang bawat isa ay natigilan ng makita ang isang maalamat at mahalagang regalo. Naisip ni Yuwo na ito ay isang napakahalagang kayamanan sa ilalim ng schoolbox na naisip ng binata. Totoo bang gusto ng principal na ibigay sa kanya ang Reg? Along iyon nag-snap ng daliri ang principal at nag-activate ng hologram screen sa likod mismo ng likod niya at pinitik niya ang kanyang mga daliri at nag-activate. Laging nagpapaliwanag, kahit na alam na ng maraming estudyante ang pagkakaroon ng mapa, ipapaliwanag pa rin niya ito ngayon. Ang mahalagang mapa na ito ay nagmula sa maalamat na relic na si Hunter Moai, ang pinakadakilang alumnus sa kasaysayan ng Zone Siyam na Academy. Sa hologram screen, isang imahe ng isang matipunong manlalaban na may silver na medyo mahabang hibla ng buhok ang ipinakita. Ang principal ay nagpapaliwanag. Ang mapa ay sumisimbolo sa espiritu ng kanilang mga akademya upang umunlad at tuklasin ang hindi alam sa kasaysayan ng Hunter Region. Narinig ng bawat isa na sila ay isang grupo ng mga tao na malakas at walang pakiramdam sa kawalan ng pag-asa. Sa partikular, ginalugad nila ang mga piitan sa ilang at sinaunang mga guho, palaging nagbebenta ng mga coordinate sa malalaking grupo sa mataas na presyo at si Master Moai, isa sa mga pinakadakilang adventurer ng layunin ng edad ng Earth ay ang walang pag-iimbot na ibalik ang katotohanan ng mundo, umaasa sa kanyang mga pagsisikap. Habang si Master Moai at ang mga santo ng alkalde ng mundo, umaasa sa kanyang mga pagsisikap. Si Master Moa ay gumuhit ng mapa ng pamamahagi ng ilang mga piitan na may mabilis na paggamit ng 2,000 km na nakasentro sa safe zone. Nang nakarinig tungkol sa taong yun, ngunit sa huli, dahil si Master Moai ay masyadong walang ingat at pumasok sa kanyang sarili na hindi pa na-explore. Hindi niya napatunayan ang pagiging tunay ng mapa at itinuring ng publiko bilang isang hindi pangkaraniwang alamat. Ipinaliwanag ng punong guro na ang pagharap sa pangungutya ng mundo at si Master Moai ay ngumiti lang. Ngunit bilang dating kaklase at tagasunod, palaging naniniwala ang punong guro sa kanyang katapangan at diwa ng paggalugad. Hindi malilimutan ng punong guro ang araw na ibinigay ni Master Moai ang mapa sa kanyang mga kamay at nawala ang ilang sa labas ng safe zone. Tama man o mali ang nilalaman ng mapa, ibibigay ng punong guro ang mapa sa kalooban Yuwo. At naisip ng punong guro na ibinibigay niya ang pamana na iyon sa isang napakatalino na binata dahil nararamdaman ng prinsipal ang parehong lakas ng loob ni Yuwo at ni Master Mo ay parehong matalinong mga katawan. Kaya iyon ang dahilan kung bakit ipinasa niya ang mapa ng kayamanan kay Yuwo. Umaasa ang punong guro na matutugunan ng binata ang mga inaasahan at maging mas mabuting tao kaysa kay Moai. Tinanggap ni Yuwo ang mapa at sinabing hinding-hindi niya bibiguin ang inaasahan ng punong guro. Nang matapos magsalita ang binata na ito ay biglang lumindol ng napakalakas sa kanilang paaralan. Nagsimulang bumagsak at gumuho ang mga gusali na naging sanhi ng pagkataranta ng mga tao. Noong una, nakita nila na ito ay isang lindol, ngunit biglang lumitaw ang isang napakaliwanag na liwanag sa bubong. Agad na kumilos ang punong guro sa pamamagitan ng pagsigaw para sa lahat ng mga estudyante na lumikas sa isang underground shelter. Samantala, ang mga guro na nasa antas 15 ay dapat manatili sa likod upang bumuo ng isang pag-atake at maghanda upang harapin ang mga halimaw na lalabas mula sa mga bitak. Tinakpan ni Yuwo ang kanyang mukha para maiwasan ang paglipad ng alikabok patungo sa kanya. Iniisip ng binatang ito kung totoo ba ang sinabi ng 2 taong yun. Pero bakit ngayon? At sa masikip na lugar tulad ng academy, ang mga guro at punong guro ay nakatayo sa harap ng lomet at hiniling sa lahat ng mga guro na maghanda. Dahil malapit nang lumabas ang halimaw, hiniling ng punong guro sa mga guro na patatagin ang porma sayon at bigyan ng oras ang mga mag-aaral na lumikas. Ngunit biglang tumalon ang isang halimaw mula sa siwang at sinabing kasama niya doon, imposibleng lumikas sila. Ang pig-headed monster ay level 15, na agad namang ikinatakot ng lahat ng mga estudyante. Nagulat sila nang may lumabas na level 15 monster at inatake sila. Sinabi ng halimaw na ang lahi ng halimaw ay lumalaban at umuunlad sa wild at lahat ng makakaligtas ay nasa elite level. Ang level 15, tulad ng mga halimaw ay hindi katugma sa isang grupo ng maruruming tao na tulad nila. Napaatras ang isang estudyanteng nakasuot ng salamin habang sumisigaw sa takot, na humihiling sa halimaw na huwag lumapit sa kanya. Nataranta ang estudyante at sinabing napakalakas na mandirigma ang kanyang ama.
Kung ang halimaw ay maglakas loob na hawakan siya, kahit isang hibla ng buhok ay hindi patatawarin ng kanyang ama ang halimaw. Pagkarinig sa mga salita ng estudyante, lalong natukso ang halimaw sa kanya. Iniunat ng halimaw ang mahahabang braso nito at sinabing bubusugin nito ang tiyan niya ng katawan ng bata bago ito atikihin ng ama nito. Habang lalong nataranta ang estudyante, sumilay ang liwanag at agad na umatake. Ang halimaw na kasing bilis ng kidlat, hinala pa rin ng mga mag-aaral na may salamin sa mata na ang taong nagligtas sa kanya ay ang kanyang ama. Ngunit si Yuo ay casual na tumayo, habang hawak ang kanyang espada at sinabing hindi niya natatandaan na nagkaroon siya ng anak na tulad ng mahiyaing disipulong yun. Sinabi ni Yuo sa estudyante na kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang pumunta sa underground shelter. Ngunit sa halip ay niyakap ng bata ang binti ni Yuo at nagpasalamat habang umiiyak. Ang disipulo ay nagmamakaawa na humingi ng tulong upang maprotektahan ni Yuo. Pero sa malamig na mukha, hiniling ni Yuo sa estudyante na pumunta at itago ang sarili sa basement ng paaralan at sa base. Tinitigan ni Yuo ang dimensional crack sa kanyang harapan at naisip na kung ang layunin ng halimaw ay sakupin ang 9th safe zone, dapat itong higit pa sa kasalukuyang sukat. At saka, ang initial level ng monster ay level 15. Tulad ng Ghost Demon Spider. Sa huling beses na ito ay nagpapakita na ang unang antas, ang spacecraft ay maaaring makatiis sa kanyang level 15. Ang tanong ay, kung ano ang magiging mataas na antas sa oras na ito. Habang sina Liu Fang at Ruin Tanqian ay lumitaw upang makatulong kay Yuo. Nakahanda na sila sa kani-kanilang armas. Agad namang ipinaliwanag ni Yuo sa kanila na lumitaw na naman ang mga space split na lagusan, at tila patuloy pa rin silang darating. Nanahulaan ito ni Yuo na nasa level 15 pa ang monster. Agad namang sinabi ni Luo Feng na naintindihan niya ang nakikita ni Yuo kaya siya at si Tianjin ay diretsyong umalis para hindi mahadlangan si Yuo. Sinabi ni Liu Feng na ang magagawa lang nila ay tulungan ang mga guro at ilikas ang mga estudyante sa underground shelter. Biglang lumitaw ang isang halimaw na agila na may katawan ng tao mula sa loob ng bitak. Sinabi ni Yuo na hindi niya sinasadyang sabihin sa dalawang kasamahan na umalis. Ngunit niyaya ni Yuo ang dalawa na sundan siya, dahil ito na ang perpektong pagkakataon para mag-level up silang dalawa para hindi nila ito masayang. Ipapaliwanag ni Yuo sa madaling sabi na aalisin muna niya ang HP mula sa halimaw at pagkatapos ay haharapin ng kanyang dalawang kasamahan ang huling suntok para makuha ang XP points. At ang unang kukuha ng unang pagkakataon ay si Ruin Tianjin. Nang marinig ang paliwanag ni Yuo na naging dahilan ng pananibik ni Liu Feng na ipakita sa mga halimaw na ang mga tao ay hindi madaling eyebully. Akala ng halimaw na agila ang tatlong tao na nauna sa kanya ay napaka-reckless, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay natalo siya sa isang atake lang mula kay Yuo. At isang pag-atake mula kay Ruin Tanqin nang hindi binibigyan ng oras ang kanyang dalawang kasamahan na magpahinga. Hiniling ni Yuo sa kanila na sundan siya at huwag tumigil. Hihilingin niyang sumunod sila. Kailangan nilang ipagpatuloy ang pakikipaglaban ng ganito at magmadaling lumabas ng silid upang patayin ang lahat ng halimaw na nakatagpo nila doon. Ipinaliwanag ni Yuo na bago niya i-drain ang mga kalaban na HP at ang kanyang dalawang partner ay haharapin ang huling suntok.